Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 saan. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gate sa Masin watershed. Pinaka-purpose na ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the department. I am again standing up. Mapigtahan ang ina freedom of expression. Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas, syudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Hinggaman nga bahin sang kalibutan, nagahatag kami sang katahuran, maayong aga, good morning sa inyong tanan. Again, welcome sa isa naman kedisyon sang pagpakaragad sang programa Balita, Issue, kag iban pa. Ada kita karon sang Lunes. Nobyembre 22, 2025. Ina mabiyan ang ika-4 sa 5 tanan ka Lunes karon nga ika-9 nga bulan sang tuig 2025. Gigo po ninyo until 9:55 in the morning. Ako ang inyo alagad, JP Herbas. Sa itong mga sukitag pramati all over Western Visayas, labin sa Sabaklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo, kag Negros Occidental. Maayad-ayad gid nga aga sa inyo nga tanan. Kinatamya taman sa isa kabed-ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nag-upload sa aton nga pagpangalagad online. Ang balita issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sa inyong radyo. Subuman sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Mabiyan sa aton nga pagpangalagad subong nga Lunes lakip sa aton nga pag-istoryahan ning latest na monitoring sa aton sining mga ahensya sa gobyerno ka mga local government unit sa sitwasyon bangod sang epekto sang habagat nga ginpabaskog pa sang Super Typhoon Nando. Ibalo na ito mga biyana ang latest nga update sa nakatsang panahon sa lamang madugay. Subuman ang mga listahan sa mga LGU na nagpatuman sang suspensyon sa face-to-face classes tungkol sa sining maulanon nga panyempo. Siplatan taman ang pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal. Ginbantayan sa aton nga mga kukdanan sa Radyo Pilipinas. Hapon linibok ka mga Pilipino ang nagupod sa trilyon peso march sa pagmarcha kontra korupsyon, pagpanawagon siyang hustisya, pagparabat sa mga maykang tanan sa ginakabig mga maanomalya nga mga infrastructure project imbis nga maghatag sa benepisyo nagdala sang perwisyo sa madamo nga mga Pilipino. Kung may tiyempo pa mga biyan, pakigangutan taman ang DTI Iloilo
Agod hibaluon ang ila sining assessment bago gid lamang natapos nga Artisanias di Iloilo nga ginadugukan man isang linibok ka mga Ilonggo para suportahan ang mga naluhay-tuhay nga lokal nga produkto. Para sa Radyo Pilipinas, alas 9:09 sa aga. Sa sining oras, mag-check kita sa latest update sa lakat sang panahon. Radyo Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:10 sa aga. Sa sining oras, mabiyan ka po natin sa piyak na linya to give us the latest update from Pag-asa. We have Ma'am Lenore Silvestre. Ma'am Lenore, good morning. Hi, hello, good morning everyone. Muli ang ating latest weather update para sa subong adlaw Monday, September 22, 2025. As of 7 a.m. pagdating ng aga, dinamonitor natin ng super typhoon Nando ay gina-estimate natin ngayara sa may kalayoon 180 km east of Calayan, Cagayan. May maximum sustained wind din nga 215 km per hour near disaster. Pagkasta na siya up to 265 km per hour. Ang iyang hulag ay pa-westward at 20 km per hour. So, base sa ating matapang ng quantity outlook, si Bagyong Nando or Super Typhoon Nando ay posible na magpalapit or maglabay sa may Babuyan Island sa buong adlaw. Then, posible nga magbuwa man sa ating Philippine Area of Responsibility Watch ng AGA. Southwest monsoon ang nag-aapasa sa may Southern Luzon, Visayas, kag Mindanao. Bangod sining nga sistema, ang Western Visayas mag-experience sa mga umulang kalangitan. May mga kataga pag-ulan pangalatag panago of dugas ang southwest monsoon. Makusog naman ang hangin natin ng mag-aalin sa direksyon southwest ng mga dalasang balod nga katagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butla kaninang 5:39 a.m. pag magatunan din 5:46 p.m. karon sa hapon. Kabuli ang ating latest weather update. Halin din sa Iloilo Weather Station. Ako si Lenore Silvestre. Bigyan salamat. Maminaw, ma'am, a little refresher lang sa aton sining nga mga tagpanamati. Mag-super typhoon kategorya ang isa ka bagyo. Ano ba ma'am ang mga parametro na ginabantayan sa Pag-asa Iloilo? So, ang super typhoon category, sir, nasa ang iyang maximum sustained winds nasa 185 km per hour or higher, sir. So, doon si Super Typhoon Nando, ara siya sa may 215 km per hour. I see. Ma'am, while we understand nga ang ining Super Typhoon Nando, wala siyang direktang epekto din sa Western Visayas, pero ano ang mga posibleng enhancements sini? Kag ano ang posible nga epekto sini diri sa aton sa Western Visayas? Yes, sir. Wala si Super Typhoon Nando, wala man siya may direktang effect sa atin. However, ginapa-enhance niya ang atin nga southwest monsoon. So, ang southwest monsoon naman ay naghahatag or nagpatugas ng ating pag-ulat-ulat, sir. God, speaking of pag-ulan, ma'am, maybe know ano nga mga area sa karon ang ginaulan, kag ano nga mga area ang posible makabatyagid sa madamo nga pag-ulan in the next following hours? Yes, sir. Based sa atin sa satellite image, sir, there is just my area sa may Antique, sir, may ara. Kita nga nakitaan niyo pag-ulan nung as of the moment, sir. Then, some parts of Negros Occidental, sir, kag diri man sa may Iloilo, sir. Ma'am Lenore, kamusta naman ang sitwasyon sa aton nga kadagatan? May ara bala kita ma'am Bill warning o kung safe pa karon magpanawod ang aton sinuna nga magagmay nga mangingisda? Though wala man kita, sir, di may na-raise nga gale warning. However, ang ating wind intensity nasa strong. Then, ang ating coastal water nasa rough, sir. So, medyo makusog ang ating hangin kag mabalot ang ating kadagatan.
Ayun, Ma'am Lenore, last lang imo sini nga mensahe sa aton nga mga tagpalamati subong iyang aga. Ano lang sir, be updated lang sa atin nga ginapagwa nga forecast. Kag by 11 a.m. may bago naman na kita nga tropical cyclone bulletin. So, stay updated lang kag ang ating mga gagmay, mga bangka. If possible, hindi lang dali maglayag kay masyadong mabalot ang ating katagasan. Ayun, Ma'am Lenore Silvestre, for your time information and hatag sa Radyo Pilipinas, madamo gid nga salamat kag padayon. Madamo man yung salamat sa kagmayang adlaw sa lawas. Ganyan ako mabyan ang latest update sa katsang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:14 na sa aga. Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Madan pa ng pagpanugya sa aton sining nga pag-asa sa tanan nga mga kauturan natin, especially sa mga magagmay nga mga mangingisda. Ngalikawang anay ha, ang pagpadulong sa lawod para sa aton siniyang safety bangod sa karon mabalod sa gihapon kag makusog ang hangin sa aton sining nga mga kadagatan. Mabiyan, as mentioned earlier ni Ma'am Lenore Silvestre, isa ang Negros Occidental sa mahimo nga maapektuhan sa sining pag-ulan kadalasang habagat kay gito baskog karon sa bagyo nga kung super typhoon Nando. Agang tanong sinulo, hibalo naton ang sitwasyon karon sa probinsya sa Negros Occidental. Kaupod naton sa piyak na linya ang Deputy Manager sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Negros Occidental ang ating naabyan si Sir Brian Larry Senyor. Sir Brian, maayong aga. Yes, Sir JP, mayong aga sa inyo, subong man sa tanan matag palaman. Sir Brian, kamusta ka mo dira sa Negros Occidental as we speak subong iya Lunes? Yes, Sir JP, no? So, diri subong sa Negros Occidental, experience kita natin ng mga cities and municipalities isang light to moderate, no, with occasional heavy rains man. Kag-expect ron ninamon din with all throughout sa subong adlaw mangin maulanon gid ang aton nga panahon. In the previous days or previous instances na may bagyo nga nag-apekto sa atong habagat, may pila ka mga area sa Negros Occidental ang ginabaha. Subong na Lunes, Sir Brian, may mga reported naman na flooding incident dira sa inyong lugar. So far with regards sa flooding incident, Sir JP, no, so paghapon, may harap kita na record dito sa La Castellana, ang ilang Tamburong Bridge sa Barangay Biak na Bato nag-overflow tungod sa kamaskugon sa ulan. So ang time of occurrence is around 3:30 p.m. no, sa hapon, kaya mo gito ang pag-bukbuk sa ulan, which is nag-overflow siya or nag-lapaw ang tubig sa aton nga mga dalanon. Pero after more or less, after 30 minutes, nag-subside man siya dayon. So far, mo pamalana ang aton recorded nga incident, Sir JP. With that pagbaha, Sir Brian, may ara ba na sa mga gintong evacuate naman ng mga pamilya? With regards naman no, sa aton nga preemptive evacuation, wala pa kita may na-receive man reports na nag-conduct na preemptive evacuation, Sir JP. No, padayon lang kita sa gihapon na kapag-monitor man. Other than na Castilla Sir Brian, may mga area pa sa inyo sining probinsya ang naka-experience sa epekto sa sining habagat nga mga landslide or flash flood, Sir Brian? So far, Sir JP, no, wala pa man kita sa may na-report na mga incidents pagit. Continuous monitoring lang kami tigihapon sa aton man ng mga waterways kagatot ng mga kasubaan no, kay para ma-monitor taman kung gasaka na tubig kag mapreparahan man nato ng aton nga mga actions taken. I see. Sir Brian, may naman, kamusta na ang mga suspension sa klase? May ara na ba lang kamo numero sa kag mga listahan sa mga kabanwahanan kag syudad na nagdeklara sa suspension of face-to-face classes?
As of 8 a.m., no, Sir JP, may ara na kita na record. 16 ka mga syudad kag Banwa, nakip naman di ang mga ang Banwa sa Hinigaran, Ilog, Binalbagan, Isabela, Inubaan, subong man ang Moises Padilla, Ibi Magalona, Kawayan, Manapla, Don Salvador Benedicto, kag Canduni, upod man no, ang syudad sa Himamaylan, Kabangkalan, Silay, Sagay, kag syudad sang Talisay. So far, Sir JP, 16 pa lang ka mga LGUs naton ang nag-declare siyang suspension of classes sa Cebu. Ayun, Sir Brother, we're not praying, no, nga maglala ang sitwasyon, dalasang sining habagat, higit pabaskog siyang Super Typhoon Nando. Ano nakahanda ang aton sining Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office pananglit nga maglala ang sitwasyon? Yes, Sir JP. No, so sa Subo, aton ding PDRC Emergency Operations Center, naka-heightened alert naman as well man, no, ang aton nga mga city kag mga municipality DRRMs para sa hugot coordination in times of emergency, Sir JP. And also aton nga mga water assets, aton nga mga equipment, and aton nga manpower, naka-preposition naman in case nga may kinahanglan no sang immediate deployment man. Ayun, it's good to hear, no, ang kahanda sa aton sining PDRMO Negros Occidental pananglit nga maglala ang sitwasyon nagdalasang sining Super Typhoon Nando, do wala sang direktong epekto ini sa aton sini iyang rehiyon lakip na dira sa Negros Occidental. Lastly, Sir Brad, ang imo sining nga mensahe panugyan sa aton sining nga mga kauturan nga Negrense subong iyang Lunes. Yes, no, so ang aton na no panugyan halin diri sa aton nga PDRRM Council, no, is maguluag aligmat kita sa subong, especially subong dalain ng Chimpo, and mag-monitor kita sa mga weather updates based sa mga opisyal na talakapan sa gobyerno. Manupod man ang Pag-asa, kag pwede man kamo ka-follow sa amon nga Facebook page, Negros Occidental Operations Center, para sa timely updates kag correct na information, Sir Jake. Ayun, Sir Brad, for your time and information and hatag sa Radyo Pilipinas. Madami din na salamat kag padayon. Thank you, good Sir JP. Good morning. There you have it, mga biyan, ang latest update sa bahin sa Negros Occidental. Gidulong sa aton ni Sir Brian Larry Senior, ang Deputy Manager sa Negros Occidental Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. So, per PDRMO, wala pa nakalabot sa ila, mga biyan, no? Ang situational report coming from La Castillana, pero as 5:54 a.m. kaina, nakapadala sa aton sa mensahe ang La Castillana DRMM. 17 family, 55 individuals ang gindala sa sulod sa may evacuation center, samtang 8 ka pamilya kag 29 ka individual ang yara sa outside evacuation center. All in all, mga abyan, I stand corrected, 17 family and 55 individuals, all in all, ang evacuee sa La Castillana. Yara sa sulod sa evacuation center, 8 ka pamilya, kag 29 ka individual. Samtang outside of the evacuation center, may 9 ka pamilya, kag 26 ka individual. So a total of 17 families and 55 individuals ang recorded nga apektado sa pagsulod sa tubig sa mga panimalay. Bagod man siya nag-awas naman Katamburong Creek, kag sa Paka-Creek dito sa Barangay Biak na Bato sa La Castillana. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:22 in the morning. Padayon gyud nga maghalong mangin mabidantayon sa posible epekto sa aton siniyang mga pagbaha. Dalasang habagat kagin pabaskog pasang Super Typhoon Nando. Alas 9:23 na sa aga. Kuha kita. Yeah. Kuha kita sa update naman. Dito sa atong Radyo Pilipinas News Team. Update dito sa Department of Social Welfare and Development on DSWD Field Office 6.
para sa ila sining kahandaan sa sining epekto sang Super Typhoon Nando di sa Western Visayas. 117 million pesos nga balor sang food and non-food items naka-standby na. Idulong sa aton ang detalye sang balita. Naton ang report ni Lodi Marian Grace Areñata. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. May naka-standby nga masobra sa 117 million pesos nga stockpile funds o kon mga food and non-food items ang ating Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga handa i-augment sa mga LGU no nga maapektuhan sang anuman nga kalamidad. Klarohon naton Lods, hindi lang ini intended no para sa bagyo but sa tanan nga mga kalamidad no ready ini nga i-augment sang ating DSWD6. So more than 117 million pesos naton Lods, masobra sa 82 million pesos diri ang para sa aton nga family food packs. Now for our family food packs may ara kita Lods nga masobra sa 111,000 nga pieces of family food packs nga naka-standby ini sa aton nga regional warehouse sa Otol. Kag miara makita no sa mga preposition sites naton all over Western Visayas. Miara makita Lods nga masobra sa 5.6 million pesos nga bili sang ready-to-eat food naton. Kag miara kita no sang iban pagig nga mga non-food items balor naman masobra sa 26 million pesos. Kag standby fund nga masobra sa 2 million pesos. Gin-mention naton Lods no nga kaina miara kita sa mga ready-to-eat food. Ano ba na ining mga ready-to-eat food? Ini Lods no ang pwede nga makaon sang aton man nga mga for example mga evacuees naton for the next 48 hours. So lakip diri Lods no kapareho ini sa mga canned tuna, miara man mga biskuit. Ang sa family food packs naman nato nya Lods, diri ini nagasulod ang mga bugas na ginaluto, ang atin man nga ibang pagid nga mga canned goods na pwede ini siya for consumption sang 5 members of the family sa sulod sang duha ka adlaw. So lain man ang bili sang aton nga non-food items or sang aton nga family food packs I mean kag sang aton nga ready to eat ang mga pagkaon sang DSWD6 Lods. Lods, clarify na nato nining 117 million pesos nga balor sang standby food and non-food items. Lakip pa diri Lods ang for augmentation sa bahin sa Negros Occidental. Yes, Lods. Correct ina Lods no sa mga previous naton nga mga interview sa DSWD6 lakip sa gihapon Lods or kita diri sa Western Visayas sa gihapon nagahatag sang bulig sa aton nga mga kauturan nga apektado didto sa Negros Occidental. Ayun. So sa data nga aton man Lods nga nakuha actually no sa DSWD6 ang sa last time nga bagyo no ang bagyo Merasol ang ating DSWD nagpahayag man nga may ready man to nga that time nga augmentation no sa iban nga mga LGUs not only here no sa ato sa Panay Island but even sa Negros Occidental. Ayun, as we pray for the safety sang tanan, we pray for extra protection sa mga men and women in red vest sang DSWD nga sa tiun sang bagyo kag mga kalamidad. Sila ni ang tuman kasako Lods no, Yes. Masiguro lang nga mayara siyang nakaigo nga bulig ang aton sini nga mga kauturan. Yes, correct ina Lods no kumbaga ma-consider naton ng aton nga mga angels in red vest nga mga frontliners no nakita naton Lods sa mga nagliligad nga mga bagyo nga even gani Lods mga sumpa ini no ginatabok sang aton man nga mga personnel sang DSWD6 lamang nga makadulong sang mga food items sa mga affected nga families naton kag para pa-evacuate man ang iban sa mga kauturan naton mahadala sila no sa aton nga mga evacuation camps. Ayun, madamog nga salamat Lods sa imo nga balita. Balita halin sa DSWD6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areñata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. There you have it, Mabian. Latest update gikan sa Department of Social Welfare and Development. Tulong sa aton ni Marian Grace Areñata. Alas 9:28 na sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, advisory naman gikan sa Department of Agriculture, Western Visayas, para sa mga manguna kag mangingisda ang mga balita nasyonal aton pagpaton pagkatapos lamang sang pila ka pahanundo. Katotohanan
sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then likely touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. M, 1, 2, M. Balikat ulo, kita kwetan, may mga susus. Huwag mong itigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at manghimpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side, the bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made. Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era. Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhin may bayong na nakatabi para sa mga pinamili. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:32 sa aga, sigapo nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue, Kagiban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Habang sandig sa 8 a.m. bulletin sang pag-asa, nagapadayon karon o kung padayon hindi napasaka ang tropical cyclone wind signal number 5 sa northern kag central portion sang Babuyan Island tungod sa Super Typhoon Nando PH. Gipsay dalom sang signal number 5 ang northern and central portion sang Babuyan Island, ang Didicas Island, Panitan Island, Kalayan Island, Dalupi Island, Iraw Island, Camiguin Island, kag Pamuktan Island. Samtang signal number 4 sa southern portion sang Batanes, ang Basco,
Mahataw, Ibana, Uyugan, Sabtang, the rest of Babuyan Island, the northeastern and northwestern portion, sa mainland Cagayan, Santa Ana, Santa Praxedes, Claveria, Sanchez Mira, pati na ang northernmost portion sa Ilocos Norte, ang Pagudpud. Signal number 3 naman ang nabiling area sa Batanes, ang northern and central portion sa mainland Cagayan. Kinalakipan sa Gonzaga, Lalu, Gataran, Bagao, Alcala, Santo Niño, Lasam, Alyakapan, Kamalanigan, Bogwid, Santa Teresita, Apari, Balesteros, Abulog, Pamplona, Rizal, Amulog, Piat. Pati na ang northern and central portions of Apayao, Flora, Santa Marcela, Pudtul, Luna, Kalanasan, Kagkabugaw. Nagitman sa signal number 3 ang northern and central portions of Ilocos Norte, ang Carasi, Pidig, Bintar, Bacara, Pasukin, Burgos, Bangkay, Dumalnig, Adams, Nueva Era, Solsona, Dingras, Sara, Tluwag City, San Nicolas, Corimao, Paway, City of Batak, Marcos, Cagbana. Samtang sa signal number 2, ang nabiling area sa Cagayan, Isabela, the rest of Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, ang northern portions ng Benguet, ang Mangkayan, Bagues, Bacon, Kibungan, ang northeastern portions ng Nueva Vizcaya, ang Diadi, ang nabiling na bahin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, at northern portions ng La Union, particular ang Sudipen, Bangar, Luna, Balawan, Cag, Samtun. Samtang signal number 1 sa bahin sa Quirino, nabiling na porsyon sa Nueva Vizcaya, nabiling na porsyon sa Benguet, nabiling na porsyon sa La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, kang northern portions ng Quezon, kitna diri ang General Nakar, kag Pulilio Island. Samtang sa pinakuling nga dato, subong alas 8 sang aga, naglabot na mga biyan sa 6,443, 6,443 ka individual o kung 2,159, 2,159 ka pamilya ang preemptive na ginasaylo sa Northern kag Central Luzon. Tamaan sa sininga numero mga biyan naghalin sa Region 2 o kunang Cagayan Valley na may 4,858 ka evacuees kung sa diin 4,057 ang gikan sa Cagayan kag 745 naman gikan sa Isabela. May pinaman ka mga pamilya nga saylo sa mga evacuation center sa Cordillera Administrative Region, 670 ka individual kadam-an sini gikan sa probinsya sang Apayao. Sa Region 1 o kung Ilocos Region, 178 ka individual gikan sa Ilocos Norte. Sa Region 2 Central Luzon, 737 ka individual kadam-an sini gikan sa probinsya sang Aurora. Ang preventive evacuation o preemptive evacuation ginpatuman bilang pagpanghanda posible pagpanghalit sa Super Typhoon Nando kag karon ang ginapahalong gid sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ang tanan nga Pilipino pagpadayon nga magpamati sa mga anunsyo sa mga tagsa kalokal nga pamuluhan. Alas 9:38 na sa aga. Hapon nagapamati mo sa pagpakalagad sa programa Balita Issue Kagiban pa. Samtang ang Department of Health Philippines may pahanumduman sa tanan, especially sa mga area nga masami ginatunaan sa landslide. Sa DOH, bangod saturated ang
duta bangod sa malawig nga pag-ulan, mataas ang pamahog sa landslide. Ang alerto sa mga masunod nga sinyales. Ang pagdetek sa duta, paghilay sa mga istruktura, kulpiyada nga pagkilig sa tubig o kung lutak, kabudlayan sa pagbukas ng bintana o kung pertahan. Kung may nahimutaran na anuman sa sining mga sinyalas, hindi magduha-duha sa pag-evacuate. Kailangan na magpadulong sa mas mataas kag hinuway nga lugar na malayo sa posible labyan sa nagaragasa nga duta. Alindom sa DOH, hindi basta-basta nga magbalik sa inyong nga puluyan samtang wala pa sang abiso gikan sa mga otoridad. Sabaw sa tanan, padayon nga mangin alerto dahil sa tiun sang emerhensya o kung kinahanglan na sang bulig, galayon nga magtawag sa National Emergency Hotline 911 kung sa mga local emergency hotline. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:40 na sa aga. Nato ng Department of Health o Department of Agriculture, Western Visayas, may panugyan man kag pahanundom sa tanan ng mga mangunguna kag mangisda sining posible epekto sa bagyong Nando. Kip sa mga panundom sa DA Western Visayas, aniho na ang mga mature crops as soon as possible. Kung hindi man maani gila yun, siguraduhon nga ang mga drainage ang bukas, nahawanan ang mga obstruction para malikawan ang pagbaha. Sa mga area naman nga vulnerable sa pagbaha, siguraduhon ang na-secure ang seed reserve. Walang inyo sining mga pinhi ng inyo sining mga planting materials, may iban pa nga mga farm inputs sa hilway kaga proper storage areas. Sa iluhon man ang mga farm machinery equipment kag iban pa nga kagamitan sa mas mataas nga lugar. Samtang i-secure man ang animal shelter kag i-relocate ang kasapatan sa mas hilway nga lugar kung kinahanglanon. Kagukit man sa siguraduhon nga safe kag yara sa mas maayo nga kahintangan ang mga feedstock kag iban pa nga mga biology. Para naman sa mga rain-fed areas o kung mga area nga nagasalig sa tubig ulan, parugyan sa aton sining DA Western Visayas. I-maximize ang harvesting sang rainwater kung pagtipon sang tubig ulan para sa mga paggamit sa ulihin. Ang mga ulan nga dala sa bagyong Nando mangin benepisya gid para sa pagtanong at pagpadako sa inyo sining mga pananom, and will also facilitate sang land preparation para sa naginapit nga cropping season. Dahil sa tiyon nga nayara sang mga damages sa inyo sining mga crops o kung mga pananom kagkasapatan, man ang iban pa nga mga propiedad sa agrikultura, nagpangabay ang DA Western Visayas nga galayon nga report ini sa mga barangay official, City or Municipal Agriculture Office para sa nagakaigong nga aksyon. Galayon man nga mag-contact sa Municipality or City Agriculturist, Provincial Agriculturist, Provincial Veterinarian kag sa DARFO 6, DRRM Operations Center. Inabisuhan man ang tanan nga padayon sa pagbantay sa pag-asa. Ibaloon ang latest ng mga weather advisory. Bagong pag-asa.DOST.gov.ph kag mag-coordinate sa mga proper authorities for further preparedness action. Samtang kung may mga pahanundom kag pangabay sa mga mangingisda,
Ang DA Western Visayas may mga pahanundom kag pangabayman sa aton nga mga mangisda. Para nila sa atong mga fisher folk. Ang mga fisher folk community sa mga areas lakip na sa mga area na posible labyan kay mga areas na maapektuhan siyang Typhoon Nando. Ang pinabisuhan yun nga i-secure ang inyo sining mga fish cages, fish pond, as well as fish traps. Sa mga manugpangisda naman nga yara sa mga nasambit na area, pinabisuhan yun nga i-secure naman ang inyong fishing bangka, fishing boats, at ang kurahe ini. Doon niya ipatiner sa mga lugar na safe para sa inyo sining na kagamitan. As much as possible, refrain mga biyan from fishing o kung ikawan aray ang pagpangisda kung mabalod kid ang kondisyon siyang kadagatan. Ang sa tiyon na may damage, sa inyo sining mga stocks kag agri-fishery properties. Wala pa rin naman ang ginoy na pag-report sa mga barangay official kag sa City Municipal Agriculture Office para sa nagkakaigo nga aksyon. Visual man ang parang pag-monitor sa weather advisories gikan sa Pag-asa at pag-coordinate sa mga proper authorities para sa nagkaigo na preparedness action. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:45 na sa aga. Kabatihan mga abyan ang mga panugyan kag abiso. Sa aton sining DA Western Visayas para sa mga mangunguma kag mga mangisda bangod sa ginatanaw posible epekto sa bagyong Nando sa aton sining kaumahan kag palangisdaan. Sa mga adlaw, Setyembre 22, adlaw sa Lunes mga biyan, also the National Family Day. Pursuant to Presidential Memorandum Circular Number 96, Series of 2025, in observance mga biyan sang Family Week, kagkainang pamilya mahalaga day, ang mga trabaho subong adlaw sa government offices, ang tugtog lamang mga biyan sa alauna sang hapon. And so early right mga biyan, effective 1 p.m. suspendido anay ang trabaho sa gobyerno. Nataga na enough time ang tanan nga maka-travel in time for the panyapon. Kainang pamilya mahalaga din. Pero may mga agencies o kung mga opisina na magpabilin iya mga abiyang operational. Sabi na subong at may bagyo kita nga ginabantayan. Ang mga opisina nga nag-deliver sa mga basic and health services, disaster preparedness and response, kagiban pa nga vital services will continue to operate without interruption. Sa mga kultura naton nga magabiyahe, after lunchtime, we expect ang medyo pagpugok naman sa mga salakyan sa atong mga dalanon. O the early dismissal o kung early nga pagpauli sa atong sining mga kulturan working in the government agencies. Sa ibang pagid naton nga balita, ang isa ka grupo sa mga pamatanon sa mga Ilonggo naghiwat sa coastal clean-up sa nagdigar na Sabado sa Kalumpang Molo.
Sa nasabit ka aktibidad mga biyan nakatipon sa 312 ka sako sa plastic waste ang masobra 1,000 ka Ilonggo nga nag-upload sa ginhiwat nga Let's Clean Up Philippines upon LCAP 2025. Ang nasabit ka aktibidad ang ginpangunahan sa proyektong Volunteers Network Incorporated. Kagkatuyuan sini nga matagan sa pangmalaligong na solusyon ang problema sa plastic pollution. Andig sa datos ang grupo, nagdangat sa masobra 2,200 ka kilo o kon halos 22,000 ka bilog sa plastic waste ang nakolekta sa bilog nga adlaw nga aktibidad. Awang sang organisasyon sa paghiwat sang LCAP, ang Sangguniang Barangay kag Sangguniang Kabataan sa Kalumpang, Rotary Club of Iloilo City, Green Empowered Alliance kag kapin 80 ka partner gikan sa Iloilo City. Congratulations kid ha sa Proyekto Volunteers Network Incorporated sa madalag-on nga paghiwat sang Let's Clean Up 2025. Kaya pa nga ang inyo sining aktibidad ang nasundan pa kagkabay na pamarisan man sa iba't pa nga mga grupo, especially nga di sa subong, madamo gid sa mga basura na daralapta o sa aton sining mga coastal areas. Madamaan sa sining nga mga basura, mga plastic waste, nakadugay nga mabuno, malaging kabangdanan man para nga malason kung nahiluan ang pila ka mga water creatures. Nagahatag man siyang negatibong epekto sa tanang nga mga water resources sa aton sining nga pusod sa nanaytuhay nga bahin sang kalibutan. Oras alas 9:50 sa aga. Yan mga biyan, nagapanugang gigita sa tanan nga padayon maghalong. Mangin alerto kag mangin mabilantayon sa epekto sa sining Super Typhoon Nando. Despite na wala ini isang direct effect sa aton sining rehiyon, o pag-asa mga abyan, posible ini sa gihapon mag-enhance sa aton sining habagat nga amo naman ang nagadala sa pag-ulan sa nanaytuhang mga lugar sa Kabisayan na katunggan. Sa mga areas nga yara sa mga masamig na luntaran, sa mga landslide o kon flash flood, mga moms and sirs, padayon din nga maghalong, kinahanglan nga mag-evacuate despite na wala pa sang abiso halin sa inyo sining nga mga LGUs. Much better nga mag-silo na. Kung may ara man sa abiso ang inyo sining nga mga lokal na pamuluhan, please lang, no? Hindi na kita magpakatiga. Let's cooperate kay para gina sa inyo sining safety. Don't worry, aton sining gobyerno 24 hours nga nagabantay man sa sitwasyon sa inyo sining mga lugar. Naton sining DSWD nagpabutyag na sang kahandaan. Even our rescue operations nakahanda naman mga abyan pananglit nga magdala ang sitwasyon. Between your property kag sang inyo nga kabuhi, abay nga ipasulabi gid, no, ang inyo sini nga safety. Ang mga property niyo, kasapatan ninyo, while we understand nga valuable o kung may mga valor gid ina sa inyo, pero wala sang mas labi na mas mataas ang valor kaysa sa inyo nga kabuhi. So priority gid ha ang safety sang inyo kaugalingon, ang safety sa inyo nga pamilya sa bunga hindi manami ang panahon. Oras sa Radyo Pilipinas, 9:53 in the morning. Wala kita sa oras kinabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dari na gilamang ko ito mga itong edisyon sa mga adlaw sa Lunes, Setyembre 22, 2025. Sa ngayon lamang sa akong mga katuwang teknikal, Mr. Alan De Fantos sa studio, kag Mr. Roger Jones Hotahero sa transmitter. Ako naman ang inyong ginalaga, JP Harbas. Madamo nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa.
diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.